Kamusta naman ba mga kababayan natin? Kamusta naman ang mga banateros na ano dyan, yung mga nag-grab, yung mga nag-aangkas, mga lalamove, yung mga banateros na nagtataksi, nag-jeep, yung mga jeepney driver, mga bus driver, mga tricycle driver. Kamusta naman po kayo? Ano ba? Ayos pa ba ang kita? Ayos pa ba ang buhay? Kayo po ba ay masaya pa? Kasi kanina lang sinabi ni Pangulong Duterte na naman, ni Pangulong Bongbong na everything is under control. Maayos tayo, bagamat tumaas daw ang presyo, ang gasolina, stable daw tayo. Napakaraming bansa sa buong mundo ang aligaga ngayon, hindi alam kung ano ang kanilang gagawin para maibsan or at least man lang mailusot, mairaos or ma-survive itong krisis na kinahaharap hindi lang po ng buong Pilipinas pati ng buong mundo, itong gera diyan sa gitna sa Middle East, diyan sa may Iran, Israel kasama tong Amerika. Lahat kahit mga first world country ay yung mga first world country nagkakaroon ng agam-agam, meron silang mga drastic measures na ginagawa para alam mo yon, yung kanilang yung kanilang ekonomiya, yung kanilang mga nasasakupan, yung kanilang constituents, yung kanilang mga residente, citizens ma-secure at ma-protektahan. So lahat nag-aalala lahat aligaga. Pero dito sa Pilipinas, wag ibahin nyo mga Pilipino. Panis yan kay Bongbong. Kay Bongbong wala yan. Wala to nangyayari dyan. O kayo kinakabahan, kami hindi. Walang hiya. O anong interpretasyon nyo sa ganong klase ng leader? Ito yung leader na very positive thinking. Positive thinking. Pero sa drugs, baka positive din yan. Oo kasi sabi nung ate nagda-drugs daw, hindi man nagpa-drug test. So baka positive din yan. Hindi lang thinking ang positive Sobra naman yan. Sobra naman pagka-positive niyan. Mantakin mo, sa buong mundo, nag-iisa ka. Nag-iisa ka lang na hindi nag-aalala. Nag-aalala ang Australia, nag-aalala ang UK, nag-aalala ang Spain, nag-aalala ang Europe, ang mga mayayamang bansa sa Asia na may mga pinagkukunan ng sarili nilang mga langis, nag-aalala sila. Kasi sa totoo lang, yung mga bansa dito na may mga sariling mina ng langis, hindi kaya noong personal na mina nila ng langis, yung consumption ng langis sa kanilang mga bansa, at kumukuha din sila dyan sa mga oil-rich country na yan. Maaring ang Vietnam, ang China, ang Brunei, ang Malaysia, maaring meron silang sariling mina ng gasolina or langis. Pero hindi yun sapat para punan yung pangangailangan sa enerhiya ng kanilang bansa. Kumukuha pa rin sila dyan sa ibang bansa. Ang China, napakalaki ng lupain ng China. Isa sa pinakamalaking bansa ang China. Pero 20%, may sarili din silang mina ng langis. Pero 20% lang ng energy na yung needs ng China, 20% lang yung kayang punan nung sarili nilang mina ng langis. 20% lang. China na yan, ang laki-laki na yan. So ang China, kumukuha pa rin saan? Kumukuha sa Russia, kumukuha sa Iran, at kung saan-saan pang mga bansa para mapunan yung energy needs or yung oil needs ng kanyang bansa. Therefore, kabado din sila. Why? Kahit na nakakadaan sila dyan sa Strait of Hormuz na yan, kinakabahan pa rin sila. Dahil nga bukod sa nakakakuha sila dyan, yung kuha nila ng langis dyan dahil nga doon sa sitwasyon mas mahal. Dahil yung Israel tinitira yung mga oil refineries o yung mga extractor ng langis dyan sa Iran. So, tendency kapag ganyan may gera, may risk, so tumataas din yung presyo nung kanilang naaangkat na mga langis. So kinakabahan din sila. China na yan, kinakabahan pa yan. Industrial country ang China, kinakabahan. Pero wag ka, ang Pilipinas hindi kinakabahan. Ang Pilipinas walang sariling mina ng langis. Lahat ng commodities natin kinukuha natin sa ibang bansa. Lahat, ultimong bigas, asukal, agricultural products, langis, lahat ng maisip mo kinukuha or ini-import lang natin sa ibang bansa. Wala tayong capacity
para buhayin natin yung sarili natin. Nakaasa tayo sa ibang bansa pagdating sa mga basic commodities. Pero si Bongbong Marcos hindi siya nag-aalala. Nagulat ka rin, hindi siya nag-aalala, wala siyang agam-agam at sinasabi niya sa mga kababayan natin, kalmahe, relax lang. Abno, di ba? Abno, sabi ko nga, okay lang man na dumaan tayo sa ganitong sitwasyon, pero pag dumaan tayo sa ganitong sitwasyon tapos ganito katarantado, ganito ka-abnormal, ganito kabangag, yung humahawak ng ating gobyerno, delikado. Kaya nga, if there is a right time to demand for a hair follicle drug test dito kay Bongbong, now is the time. Why? Kasi hindi mo alam kung trip lang niya yan, kung pinagtitripan lang niya tayo. Hindi mo alam kung nasa matinong isip pa ba yan. Nagdidesisyon siya tungkol sa ekonomiya, tungkol sa dito sa ano na to, sa krisis na hinakaharap natin ngayon, nagdidesisyon siya. Hindi natin alam if he is of sound, if he is of sound of mind, tama ba? Hindi natin alam kung nasa matino siyang pag-iisip. Hindi natin alam. Of sound mind. Hindi natin alam kung nasa nasa matinong utak siya, na tama ba yung mga desisyon niya. Kasi syempre, kung ikaw ba naman, hihingi ka ng desisyon sa isang taong lasing, hihingi ka ba naman ng desisyon doon sa isang taong sabog? Syempre, di ba, pag nagbigay yan ng desisyon sa'yo, 100% mali yung desisyon na yan. Why? Sabog nga lasing nga di ba? Mamaya, may papakita ko sa inyong video. Bakit ko nasabi yung lasing? Mamaya, papakita ko yan sa inyo. Pero, bago ang lahat mga bossing, i-congratulate muna natin ang aking kumpare, kaibigan na si Baste Duterte. Bakit? Meron akong report na nakuha. Mga bossing. Ayan noong here are the Philippine cities that experience very strong economic wait lang meron lang akong bubuksan dito sa aking sa aking screen. Ayan. Here are the Philippine cities that experience very strong economic growth since around 2000. Simple overview. So since 2000, ito yung mga syudad na umunlad ng bonggang-bongga. Ito nung since 2000. Sino ba ang mga naging mayor ng Davao City? Since 2000. Ayan ang naging mayor ng Davao City nung I think 2001 hanggang 20. Wait lang, para mas accurate, titingnan ko yung aking listahan. Ayan. So si Rodrigo Duterte since 2001 to 2010, 2013 to 2016. Si Rodrigo Duterte yan. Si Sara Duterte naman 2010 to 2013, 2016 to 2022. At yung aking kumpare na si Sebastian Baste Duterte, since 2022 hanggang ngayon 2026, siya ang mayor. So, tatlong Duterte ito. Pangulong Duterte, Vice Presidente Duterte na magiging Pangulo din, Baste Duterte na sigurado ako magiging Pangulo din. Tingnan mo yung trend. 'Di ba? History repeats itself. Si PRD, mayor, naging presidente. Inday Sara, mayor, magiging presidente. Baste Duterte, mayor, sure ball, magiging presidente yan. Ngayon, Davao City ang number 1 since 2000 since 2000, year 2000, number 1 ang Davao City sa fastest growing major city economies. Ang GDP nila ngayon is around 570 plus billion at ang growth drivers nila, logistics hub of Mindanao, agriculture, export, real estate, BPO, retail, yan yung kanilang reason kung bakit sila nag-grow. So, yung mga investors ng mga logistic hub, mga agriculture exports, real estate, yan, mga condominium, mga subdivision, mga development, real estate development, sa kanila nag-invest. BPO, retail, number 1 po ang Davao City sa major cities or pinakamalaking siyudad. At became the largest economy outside Luzon among cities. At alam mo kung ano number 2? Number 2, yung Taguig City, ang BGC. Number 2 yan. Number 3, Cebu City. Number 4, Cagayan de Oro. Number 5, Naga City. Number 6, Clark and Angeles City. Number 7, Iloilo. Yung mga BPOs, yung mga business processing offices or outsourcing. Ayan, nag-invest sa Davao. Since 2000,
hanggang ngayon sa buong Pilipinas, mga pinakamalalaking syudad, numero 1 ang Davao City. Paano niyo sasabihin na corrupt ang mga Duterte? Paano niyo sasabihin na walang nagawa ang mga Duterte? Imaginein mo ha, tingnan mo kung gaano kaganda ang Bonifacio Global City. Yung BGC, gaano kaganda ang BGC, gaano kaunlad ang BGC. Tingnan mo, buong Taguig yan, hindi lang yung BGC is just part of Taguig. Pero yung buong Taguig malaki din yan. Pero ang kaya nalagay ang Taguig City dito sa listahan na ito sa top 7 na mga syudad na umunlad, pinakamalaki ang inunlad noong since 2000, year 2000, dahil dyan sa BGC, Bonifacio Global City. Imagine niyo, Davao City from an agricultural province. Nagpunta ang mga investor diyan. Napakaraming mga investor nag-invest sa Davao dahil maayos ang pamumuno sa Davao, walang red tape, walang corruption. Diyan sila nagpunta. Since 26 years after, number 1 po ang Davao sa pinaka umunlad ang ekonomiya sa buong Pilipinas. Hindi lang po sila safest city, ha? Kaakibat yan eh. Kaakibat ng pagiging isang safest city ang pagiging isang mayaman na syudad. Bakit? Nagiging nakaka-attract ng turista, nakaka-attract ng investor kapag ka ang isang syudad ay peaceful. At saka kapag ka ang leader nakikita nila napoproteksyonan hindi lang yung businesses nila, pati yung interest noong mga nagtatrabaho sa mga negosyo nila. So again, ang number 2 is Taguig City. Number 2, number 3 ang Cebu City. A massive expansion in BPO, tourism, real estate, port trade, maganda rin. Cagayan de Oro, CDO, umunlad din yan. Yung airport nga nila dyan, ang ganda na eh. Naga City, umunlad din ang Naga City. Clark, Angeles, and Iloilo. Iloilo, talaga yan BPO hub yan. Magagaling kasi mag-English mga Ilonggo. BPO expansion in new business district. So take away sa largest economic scale growth mga bossing, ang Davao City, ang Cebu City at ang Taguig City ang pinakamalaki ang inunlad in terms of ekonomiya. Nagsimula yan 2000, naging mayor si Rodrigo Duterte noong 2001 kasi I think napalitan siya noong bago mag year 2000 napalitan siya. Ngayon sa fast growth relative to size, yung sa pagdating sa size, Naga City ang number 1, Iloilo City and Cagayan de Oro. Pero sa growth relative to size, 6 to 7 times economic growth, larger population base, transformation into a major metropolitan economy, Davao City po ang nanguna. Galing! So in economic scale, mga bossing, in economic scale, Davao grew far larger in absolute terms. Davao grew in absolute terms. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, largest economic scale growth, Davao City, Cebu City, Taguig City. Sa fast growth relative to size, Naga City, Iloilo City, Cagayan de Oro. Ayan, so eto ngayon. Ito yung pinaka-gist nitong kino-congratulate na the reason why we're congratulating the Dutertes in the way they managed their city since 2000 up to now consistently. Davao City, large city that grew very big. Yung Naga City naman, congratulations to you too, small city that grew steadily. Both performed well, but Davao's economic expansion created a far bigger economic engine overall. So, in 2000, Davao was still mostly a regional agricultural trading city. So, agricultural lang sila noong 2000. Pero ngayon tawag dito, na flip na nila 360 or na-improve nila from a agricultural trading city to now one of the Philippines' largest urban economies, showing one of the biggest transformation among Philippine cities in the last 25 years. Palakpakan. Galing! Ang galing! Meron bang ganito yung mga pukin ng inang mga congressman? Meron ba kayong ganyan? O kayong mga mayayabang na mga gusto pang nyong idebate ang mga Duterte? Wag na. Tingnan nyo na lang yung resibo. Tingnan nyo na lang itong report na ito.
sa loob ng 25 taon, 26 na taon to be exact. Davao City ang isang syudad mas kasama dito ang Metro Manila, Quezon City. So imaginein mo, Makati City nangunguna yan. Pero yung Makati City naging stagnant na sila. Quezon City pinakamalaki yan, naging stagnant na sila. Talagang umusbong ang Bonifacio Global City Taguig. Talagang namayagpag yan. Kaya nga pinag-aawayan ng kinaaway ng Makati, gustong kunin ng Makati ang Global City na yan eh. Sa pamumuno ng mga binay yan kita mo, naging stagnant na. Yun na lang ang naging parang saturated na ang Makati. Lahat ng mga businessman nagpunta ng Davao, and since 2000 pinrotektahan ng mga Duterte yung interest ng mga investors, pati nung mga nung mga empleyado nitong mga investors na ito. Lumaki sila from dating tindera lang sila ng mga prutas, dating food basket or fruit basket lang sila ng buong Pilipinas. Ngayon, ayan na sila. Biggest na sila, economy in terms of urban, largest economy, urban economy, biggest transformation among Philippine cities in the past 25 years. Palakpakan. Mga Duterte lang po ang may kaya niyan. Kaya nga tanungin ninyo mga sarili ninyo, diyan sa Ilocos, ilang Marcos na dumaan diyan. Nandito ba sila sa listahan nito? Nandito sila sa listahan? Wala. Ilang Yang Dynasty, sabi ko nga sa inyo, 'di ba, meron ngayon mga anti-dynasty bill. Okay man lang yung anti-dynasty bill ma-apply mo doon sa mga hindi nagpe-perform na mga pamilya. Halimbawa, Marcos. Alam mo, kung meron pinerform ang Marcos na consistent sila magnakaw. Magnakaw lang, mga boss. Ayan, simula sa tatay niya hanggang sa nanay niya magnanakaw. Tingnan mo ang probinsya nila, Ilocos Norte. Hanggang ngayon, alikabok pa rin. Nasa kaduluduluhan na sila ng Pilipinas. Hanggang ngayon, nasa kaduluduluhan pa rin sila. Mas mayaman pa yung syudad ni Chavit Singson. Di hamak, magkatabi lang yan. Malayong malayo. Na mas maunlad ang Ilocos Sur kaysa sa Ilocos Norte. 2 presidente na dumaan dyan. 2 presidente na dumaan. Hindi ba? Lahat ng proyekto dyan na tinapon. Tingnan ninyo, napakalaki ng allocables ni Sandro Marcos. Napakalaki ng budget, taon-taon na itinatapon dyan sa distrito niya. Ano nangyari? Wala. Sino pa? Ang mga political ang mga yung Makati, okay na yan. Maunlad na yan. Kaya yung Makati kasi punong-puno na sila eh. Hindi mo na pwedeng, kumbaga yung ekonomiya ng Makati, eto na siya. Hindi mo na siya mag-grow kasi wala, punong-puno na talaga siya. Hindi mo na siya kayang i-expand. Kumbaga na-reach niya na yung full potential ng syudad niya. So hindi na siya sumali dito. Maunlad siya, hindi ibig sabihin na hindi siya kasali dito, hindi siya maunlad. Maunlad na siya. Yun na siya. Nandoon siya sa pinaka-tuktok ng pinakamayaman na syudad sa buong Pilipinas. Okay na yun. Ang sinasabi dito sa report na ito, sa loob ng 25 years, since 2000 or 2000, year 2000, Davao City, from yung pinaka nasa ilalim ngayon, sila yung nangunguna in terms of ekonomiya. So ganyan kagaling ang leadership ng mga Duterte. Pinatunayan ko lang sa inyo. Hindi tayo dito basta basta Duterte supporter lang, nagtatanggol lang sa mga Duterte nang wala tayong alam tungkol sa mga ginagawa ng mga Duterte. Hindi tayo ganun. Hindi tayo katulad ng mga dilawan tayo ng mga ulul na si Leni Robredo, pag tinanong mo bakit kailangan manalo si Leni, ayun, nagta-tricycle tsaka nagbubus. Hindi tayo katulad ng ibang mga makarisa Ontiveros na gustong-gusto si Risa kasi pag nagsalita, pabulong. At parang si Risa Ontiveros laging bumubulong. Putang ina. Paano, Risa, pag bingi yung kausap mo? Mahal ko ang Pilipinas. Ganyan ka magsalita. Putragis yan. Hindi tayo katulad ng mga loyalistang mga bobo na masyadong ulul na ulul sa mga Marcos. Pag tinanong mo, ano bang ginawa ng mga Marcos bukod sa magnakaw sa Pilipinas? Babanatan ka. Aawayin ka, sasabihin, pag ganito ka, ganyan ka, engot ka, ganyan ka. Tatay nyo karton. Diba? Tayong mga Duterte supporter, naghahanap tayo ng mga bagay na maipapakita sa inyo. Bakit gusto natin yung mga Duterte? For 25 years na sila ang namumuno dyan sa Davao City, ang Davao sumut pataas. Hindi pa ilalim, hindi pa lubog, pataas. Meron bang kurakot na ganyan? Wala. Walang kurakot na ganyan. Walang hiya kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo.
sino ka pa. Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong